how to say, paano nahubog ng naranasan niyo po, okay, yung pagiging responsible or pagkakaroon ng responsibilidad ng ina sa mga anak or anak ng sa ina? mga anak niyo po. Oh, like siya, kasi siya ang laging kasama ko. Okay. Pag, kunyari, anak, kasi lagi ko silang binibilinan na pag may nangyari sa akin, kasi usually, natutumpa na lang ako dito. Sila lang kasama kong dalawa. So, ang una ko sinasabi sa kanila, just in case may nangyari sa akin, you have to call someone to bring me to hospital or magtawag ng kasama. So, ganun. Sinasabi ko na sa kanila beforehand na may mangyari sa akin. So, yung pagiging responsibilidad naman nila bilang anak to a glaucoma patient. Yun ba yan? Ano mo? Okay. They are aware from the start na may ganun ako. So, yun siguro ang maganda. Kasi yung open communication towards family members, nakakatulong yon in a way na they can understand kung ano yung nararamdaman. Opo. Yun yung ano nila. So, and then yung pagiging ano nila na they have to be attached sa magulang. Isang maganda rin paraan siguro yun para alam nila na they are still a part of family na they have to give care To help them. to help kung sino yung may sakit. Ganon. Kasi silang dalawa actually alam nila kung nakatulog ito at yung bunso lang ang gising, gisingin talaga niya. Si mama nag-pass out. Ganon sila. Alam nila agad. Nagtutulungan po sila. Okay po. Yan. Ano naman po tayo sa experiences niyo po? Ano po yung mga naging joy or mga situation na naging masaya kayo during your time na nag-heal pa po yung surgery niya? Sorry. Ito po kasi nakalagay. Maaari ka bang magbahagi ng isang karanasan kung saan nakaramdam ka ng tagumpay o labis na saya bilang magulang? During the operation? Hindi naman po as a daily life. Yeah. Siguro the first thing na ano ko yan. And yung patungkol dyan when I was a patient na. Okay. Nung sinabihan kasi ako, yun ang worst one, sinabihan ako na mabubulag na ako. Ang sinabi is only 3 months. 3 to 4 months. And that was 2017. Nung una akong na-diagnose ng glaucoma. Ano po, yung recovery time? Or Yung first na diagnosis sa akin kasi sabi glaucoma patient na ako. So, I've gone through a lot of tests, operation, laser, blah, blah, blah. So, nung sinabi ng opta ko yun, mabubulag na po ba ako? Yun ang unang sinabi niya that time. And then I said na, okay, I will just pray kasi may Diyos naman tayo and He's only a doctor. So, sabi ko, mahiawa ang ama. So, nung sinabi niyang 3 to 4 months, mabubulag na ako. Then right after 4 months, and I'm still okay. So, yun, masaya kami ng husband ko kasi we were still very young that time. So, sabi ng asawa ko, hindi ka mabubulag. Yung every night, we're praying to God na sana, kung hindi man mahil. Kasi wala din mahihil ang glaucoma. So, ang aim niya ng glaucoma sa buhay ko is mawala yung paningin ko. So, I'm not expecting na mahil na ako. So, yung happiness lang sigurong naramdaman ko is that the time na lagpasan ko yung 4 months, yun, nakakakita pa ako until now. Yan, 3 times na niya akong sinabihan ng gano'n.